Okay, magandang araw mga katropa. Ako si #WalkWithLan at welcome sa ating video ngayon. Alam niyo ba na si Senador Ronald Bato de la Rosa bigla na lang nawala sa mata ng publiko tapos biglang bumalik sa Senate hearing? Parang magic trick, di ba? Pero teka, bakit nga ba siya nawawala? Ano ang kinalaman ng ICC arrest ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at bakit may mga nagsasabi na dapat consistent siya sa pag-attend ng hearings? Sa susunod na 2 oras or sa susunod na mga minuto, aalamin natin ang buong kwento. May chismis, may facts, at syempre, may kaunting biruan. Kaya i-ready ang popcorn, i-like ang video na ito, at i-subscribe na rin para updated ka sa ganitong mga balita. So mga kaibigan, una nating balikan si Senator Bato na wala ng halos 1 buwan, parang ninja, biglang naglaho. Ang huling kita natin sa kanya bago to, busy sa Senate, tapos boom, ghost mode activated. Pero bakit? May kinalaman ba ito sa ICC arrest warrant na inilabas kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Alam naman natin na si Bato de la Rosa ang isa sa mga poster boy ng anti-drug campaign ni Duterte. Kaya naman, nung naglabas ng balita tungkol sa ICC, maraming nagtaka nasaan na si Bato. Nagpapahinga ba siya sa probinsya o naghahanda para sa mas malaking laban? Abangan natin. Pero kung ako ang tatanungin, baka naman nagpa-spa lang si Senador. Alam niyo na, stressful ang buhay, Senador. Kailangan ng facial at massage. Fast forward sa April 2025. Eto na, bumalik na si Senator Bato sa Senate hearing. First appearance niya in weeks. Mga katropa, at hindi lang basta bumalik, may spotlight pa. Pero teka, bakit ngayon lang? Sabi ni Tingog, Party List Representative Jude Asidre, sana consistent ka, Bato, sa pag-attend ng hearings kahit may iba pang dahilan. Ouch! Parang sinabihan siya ng, uy, huwag ka nang choosy sa invitations. Pero seryoso, may punto si Asidre. Kung kaya si Bato dumalo sa Senate, bakit hindi rin sa ibang imbitasyon? Anong criteria niya sa pagpapakita? Curious minds want to know. Parang prom date lang yan ha. Pumipili ng sasalihan. Ay gusto ko tong event na ito, pero yung isa, pass muna. Okay mga kaibigan, dito na tayo sa mas mabigat na parte. Si Bato bilang dating PNP chief at isa sa mga utak ng Duterte drug war, hindi maiiwasang madikit sa ICC issue. Nung nalink si former President Duterte sa International Criminal Court, maraming nagsabi, uy, si Bato kaya kasama ba dyan? Kaya naman nung nawala siya sandali, ang daming conspiracy theories. May nagsabi nagtago siya, may nagsabi nagbakasyon lang. Pero ngayon bumalik na siya mga kaibigan, mga kababayan. Wala pa namang arrest warrant laman sa kanya. Sabi ni Asidre, so safe pa siya for now. Pero ang tanong, hanggang kailan? Kayo mga katropa, ano sa tingin ninyo? Guilty ba si Bato sa mga sinasabi ng ICC o biktima lang ng maling timing? I-comment nyo yan sa baba. Ngayon, pag-usapan natin yung sinabi ni Representative Asidre. Bilang senador, tungkulin na Bato na dumalo sa Senate hearings kahit campaign season na. Totoo yan mga kaibigan. Alam naman natin, 2025 elections na at si Bato kasama sa mga tatakbo ulit. Pero sabi ni Asidre, huwag kang maging bisi-bisihan sa campaign trail tapos iisnab ang trabaho mo sa Senado. Fair point, di ba? Pero sa kabilang banda, paano mo nga naman babalansahin ang pagtakbo at paglingkod? Parang multitasker na senador. Kailangan ng superpowers. Kung ako si Bato, baka magdala na lang ako ng clone sa Senate. Yung isa nangangampanya, yung isa nakaupo sa hearing, sold. So ano nga ba ang reaksyon ng publiko sa comeback ni Bato? Sa X, halo-halo ang comments. May mga nagsasabi, salamat, bumalik ka na, Senador. Pero may mga galit din. Bakit ngayon lang? Nasaan ka nung kailangan ka? At syempre, hindi mawawala ang memes. Si Bato na parang now you see me, now you don't. Pero seryoso mga kaibigan, mga katropa, ang visibility ni Bato, lalo na ngayong mainit ang ICC issue, malaking bagay sa accountability niya bilang public servant. Kung kayo ang magpo-post sa X tungkol kay Bato, ano ang sasabihin nyo? Tag me sa comments, ha? Okay mga kaibigan, speculation time. Ano ang mga susunod na mangyayari kay Senator Bato?
Babalik ba siya sa regular Senate duties o mag-focus na sa campaign? At paano kaya siya makakalusot sa ICC spotlight? Sabi ni Isidre, wala pang legal na hadlang sa kanya. Pero ang publiko nanonood. Isang maling galaw, baka mag-trending ulit siya sa maling dahilan. Abangan natin ang mga susunod na buwan. Prediction ko, baka maglabas siya ng vlog. Bato Vlogs, may Senate Live. Instant influencer, di ba? So mga katropa, yan ang kwento ni Senador Bato de la Rosa mula sa pagkawala, pagbabalik, hanggang sa mga tanong tungkol sa kanyang consistency. Isa lang malinaw, bilang senador, may tungkulin siya sa bayan kahit pa may ICC issue o eleksyon sa likod niya. Salamat kay Representative Isidre sa pagpapaalala niyan. Pero sa huli, kayo ang magpapasya. Okay lang ba sa inyo ang selective visibility niya o dapat all-in siya sa mga public service? Kung nagustuhan nyo tong video na ito, mga kababayan, i-like, i-share, i-subscribe. Hit the bell icon para updated kayo sa susunod nating kwento. Ano ang next topic na gusto nyong pag-usapan? Sabihin nyo sa comment section. Salamat sa inyong oras, mga katropa, mga kababayan, mga kaibigan. At kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Ingat kayo palagi, mga kababayan, mga kaibigan ko.